Magandang umaga o gabi sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang disenyo ng steel beam or steel beam design. Ang steel beam design ay isang mahalagang elemento sa pagpapatayo ng matibay at matatag na mga istruktura. Ngunit, bago tayo magpatuloy sa mga detalye, itanong muna natin sa ating mga kaisipan, ano nga ba ang steel beam design? At bakit dito ay napakalaga sa konstruksyon? Ang mga koneksyon ng steel beam ang bumubuo sa gulugod ng mga modernong konstruksyon na nagbibigay daan sa paglikha ng matibay at matatag na mga estruktura na kayang tiisin ng ibang-ibang uri ng mga bigat. Mula sa matatas na skyscraper ang sa mga pang-industriyang gusali, ang pagiging mahasa ng mga koneksyon na ito ay direktang nakakapekto sa kaligtasan at tibay ng buong estruktura. Ang tatalakayin natin ngayon ay sumisisid sa mga pangunahing aspeto na pagkonekta ng mga steel beam, partikular na nakatuon sa koneksyon ng mga stepper plate sa mga dulo ng beam, mga connection bracket at mga connection bolt. Isa sa mga simpleng supported beam o simply supported beam, kung saan ipapaliwanag ito ni Aldwin at Matt Raven. Ang paksang gagamitin natin bilang halimbawa ngayon ay ang simply supported beam, kung saan ang simply supported beam ay isang elemento ng estruktura na sinusuporta na magkabilang dulo ng panlabas na suporta na nagpapahintulot dito na malayong umikot ng patayo sa ilalim ng bigat ng mga karga. Ang ganitong uri ng beam ay nakakaranas ng bending at shear forces habang nagdadala ng mga karga. At ang pag-uugali nito ay mahalaga sa pag-unawa sa iba't ibang kondisyon ng loading conditions, beam deflection and slope calculation. Isa sa mga importanteng tandaan na ang maayos na disenyo ng mga stepper plate sa dulo ng beam ay nagbibigay ng dagdag ng lakas habang ang mga connection bracket at bolts ay nagtitiyak na nakakabit ang beam sa mga suporta na nagtitiyak ng tamang distribusyon ng karga at pinipigilan ang mga hindi ka nais-nais na epekto o pagkasira. Ang pag-unawa sa mga detalyadong konsiderasyon ng mga koneksyong ito ay mahalaga upang mapabuti ang pagganap ng beam sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng karga at upang makamit ang isang ligtas, epesyente na disenyo ng istruktura. So, for example, meron tayong simply supported beam. And then, ang haba ng beam natin is around 8 meters. Tapos, meron tayong uniformly distributed load na 30 kN per meter. At ito yung W at ang ultimate load natin. So, pagtapos nun, kukunin naman natin yung reaction ng maximum shear and maximum moment. So, yun yung mga kakailanganin muna natin bago tayo maghanap at kunin ang size sa table. Sa simply supported beam, ang kakailanganin natin ay ang shear is equivalent to WL over 2. Yun yung reaction natin. And then naman, yung sa maximum moment naman natin is WL square over 8. So, etong dalawa ang formula na kailangan natin para makompute natin yung size ng section. So, kung sa-substitute naman natin yung value, kunin natin yung shear, wherein shear is equivalent to 30 multiplied by 8 divided by 2. And then, yung moment naman natin is M is equivalent to 30 multiplied by 8 square over 8. So, ang answer natin yan ay yung shear is 120 kN and then yung moment naman natin is 240 kN meter. Pagtapos nun, kukuhanin muna natin kung ano yung trial section na gagamitin natin. So, titingin muna tayo sa table at hanapin natin yung section modulus. So, paano natin makuha ang section modulus out of this value? So, XS is equivalent to moment over FB. Ito yung moment at ito yung section modulus. At ito yung kakailanganin natin. Gagamitin natin yung value ng moment at sa-substitute naman natin dito. And then yung FB, paano natin malalaman? FB is equivalent to 0.6 Fy. So sa ngayon, hindi pa natin malalaman kung compact section ang mapipili natin. So let's assume natin na hindi pa compact. At ang gagamitin nating value ay ang 0.6 Fy. Kung given ang Fy as 248 MPa and ang FB naman is equivalent to 0.6 multiplied by 248 FB. So FB is equal to 148 MPa. So, XX is equivalent to 240 multiplied by 10 to the 6th power over 148 MPa. So, XX is equivalent to 1,621 times 10 cube millimeter cube. So, yun yung value na hahanapin natin sa table.
So ang nakikita kong size na nagko-comply or malapit sa 1,621 is 17,052. So nagpo-fall siya sa section na W12 by 79. Pag kinuha natin yan, kailangan natin i-tabulate ang properties na binigay niya dito na depth, thickness ng web, at saka thickness ng flange. So ito yung hinahanap natin. XS is 1,621 times 10 cube millimeter cube. So yung section na napili natin ay trial section, wherein W12 by 79, yan yung pinakita ko kanina. So ang properties niya ay depth is equal to 314 mm, tapos yung thickness ng web niya ay 11.90 mm. Tapos yung BF naman niya ay 307.8 mm. And then yung thickness naman ng flange niya is 18.70 mm. So ang una natin gagawin ay i-investigate natin yung compactness ng section. Kung masasatisfy niya yung compactness criteria. Ibig sabihin nun, nung section, pwede natin baguhin yung assumption natin kanina sa FB is equivalent to 0.6 Fy. So pwede natin siyang palitan ng 0.66 Fy at yun yung magiging bagong FB natin. Yun ay applicable lamang pag na-compare natin yung section nito ay compact. So ang criteria based sa code, BF over 2 TF should be less than or equal to 170 over square root of Fy. So ang lalagyan natin ng value, 306.8 divided by 2 multiplied by 18.70 tsaka 170 over square root of 248. So 306.8 divided by 2 multiplied by 18.70 is equals to 18.20. So ito naman, 170 over square root of 248 is equals to 10.80. So kung ito ay 8.20 at itong value naman nito ay 10.80, ibig sabihin lang nito ay compact ang section na napili natin. So, ito yung selected size na nakuha natin sa table na W12 by 79. Ito itong properties niya, wherein ang excess ay 1,752 times 10 cube. So pagtapos nun, i-investigate natin yung moment resisting gamit yung properties niya, wherein MR is equals to XS times FB. So, sa-substitute natin yung value ng XS na 1,752 times 10 cube multiplied by FB na 163 is equals to 285 kN meter. Tapos yung 240 naman ay ang ultimate moment. So, as you can see, mas malaki yung moment of resisting ng section, meaning safe yung section na napili natin. So, ayun lang yung para sa paunang solving. Para sa connection detail naman, i-discuss naman nito ni Jesus. After natin mag-design section of beam, kailangan natin gumawa ng details. Importante ito sa design. So kung makikita nyo dito, ang inuno ko ay number 1, yung stiffener plates at beam end. Kung makikita nyo, nag-drawing ako dito nung steel column natin. Koconnect natin yung beam, pinakita na natin yung portion ng beam. Connect natin at ibobolt natin siya sa plans ng column. So kailangan natin mag-provide ng bracket and then bolt ends doon sa mid ng beam. Kung nakikita nyo itong green na to, lagi itong nilalagay kasi ang critical shear kahit naman sa concrete, ang critical shear is distance D from the support. Ano yung support natin? In this case, kung nasaan yung bolt, makikita nyo rito yung butas nito, yung attachment ng bracket, binutas natin siya, dinrill natin, at i-bolt natin yung end ng beam, lalagyan na natin ng bolt yung center ng support. Makikita nyo rito, naglagay ako ng depth, which is 314. Yun yung depth ng ating W12 by 79. Doon mag-i-start yung stiffener natin. Sa part na ito, yun yung elevation. Ito naman yung section, yun yung green na yung plate. I-design natin yung plate. Maglalagay tayo nito ng stiffener. Ito yung plates na ilalagay natin papunta dito sa bolt. Yung distance niya from center ng bolt hanggang dun sa depth ay 314. Ang susunod, paano natin makukuha yung sunod na stiffener yung location niya? Ang distance nito, ginagamit ko yung breadth of plan ito, which is 306 minus the thickness of web. 306 minus the 12 mm, divide natin to ng 2. Yun yung magiging dimension nito at project natin doon. Ito naman yung width at ito naman yung height. Equals natin ng 147 mm. Kung ano yung depth nito minus yung thickness ng plans, which is 278 mm. Ano yung thickness? Normally ginagamit ko dyan kung ano yung thickness ng plans. Kung ang thickness nito ay 18, normally ginagawa ko dyan palaging kalahati. Kung ang 18 mm ang thickness ng plan, ang kalahati naman ay 9 mm. So paano natin magagawa yung distance nito? Ginagawa ko dyan, yun yung distance ko yung width, 147, mula rito hanggang doon. Kaya itong distance nito hanggang dito,
ay 147mm, bakit tayo naglalagay ng stiffener plates? Ano ang posibleng mangyari para ma-emphasize natin ang kahalagaan ng stiffener plate? Kaya natin ito nilalagay. Nakikita nyo kung ito yung dulo ng beam, magkakaroon siya ng web. Pag hindi natin nalagyan ng stiffener plate both side, kakaroon siya ng wave doon sa top. Maximum ang shearing niya dito sa portion na to, mula doon sa support hanggang doon sa distance D. Ang assumption natin kanina, sa bottom flange, ang problema kasi tension dyan dito. Dito ang critical. So yung distance D mula dito sa support hanggang doon, yun yung nilalagyan natin ng flange to maintain the stiffness para ma-prevent ang buckling of the flange. So, sa number 2 is yung connection bracket. Connection bracket is usually made out of angle bar, yung black yun yung beam web. Isasandwich natin yung beam web sa connection bracket, which is yung color red. Dalawa yan. So, isasandwich natin yan, tapos ibabolt natin, so makikita natin yun sa top view niya. So, sa bolt natin, ibubutasin, then di-drill para mapasok yung bolt. Itong kabilang side naman, yan yung nakakonect sa column. So, ano nga ba ang criteria sa pag-design ng bracket using angle bar? Itong hinighlight ko, pag naka-bolt siya dito, ang tendency niya is dito siya mapuputol pag hindi sufficient yung thickness ng bracket. So, ito yung critical part, kaya yan yung kailangan natin design. Kung anong thickness na kailangan natin para masatisfy yung design here. So, let's say, ang trial size angle bar natin ay 100 by 100 by T. So, ang gagawin natin, i-check natin yung dimension. For example, yung leg dimension ng angle bar, dapat kung ito yung hole, meron tayong clear space simula sa hole papunta dun sa edge ng angle bar. Ang nire-require niya is at least 30 mm clear. So, dagdag natin yung diameter ng hole, which is 16 mm plus yung 30 nung side. So, 30 mm plus 16 plus 2 mm, kasi hindi naman exact na 16 mm yung gagamitin natin na bolt, kailangan magkaroon tayo ng allowance sa drilling para mapasok natin ng maayos yung drill. So, let's add 2 mm plus another 30 mm. So, it is equal to 78 mm. So, assumption natin na gagamitin ng angle bar ay 100 by 100. Safe siya. Pasok siya dun sa 78 mm minimum clearance nung leg nung angle bar. So, yung thickness, kailangan ng design using ultimate shear. Design thickness is given. Yung ultimate shear natin is 120 kN. Shear resistance is equal to 0.40. Area ng angle bar times Fy. Ang area ng angle bar is 250. So, 0.40 times 250 times thickness, yun yung dinidesign natin by multiply by Fy 248. So, kung yung gagamitin natin is yung 120 kN, yung ultimate shear equate natin para ma-compute natin yung thickness, 120 by 10 cube divided by 2, kaya natin dinivide ng 2 kasi back-to-back yung angle bar natin. Therefore, T is equal to 2.41 mm. Ito yung design thickness, but minimum thickness ng angle bar for 100 by 100 by 6 mm. So, ang gagamitin natin ay 100 by 100 by 6 mm thick times 250 yung height, both side. So, ang final design natin dito ay 100 by 100 by 6 mm thick by 250 yung height. Number 3, connection bolt. Design natin yung bolt, pag-hold sa bracket at saka dun sa beam. Nakita nyo na may dalawa akong drawing dito. Sa kulay orange, ito yung web, ito yung bolt. Yung red, ito yung angle bar na dinesign natin. Ilalagay natin yung bolt. Itatighten natin to. Pagka-tighten na ito, ang potential na mangyari dyan ay maputol siya dito. Dahil dalawang forces yan, ang mangyayari dito, pag kinat dito, ito yon. Ito yon. Ito yon. Pag tinindan natin yung process niya, ito yung shear, ito yung 120 kN. Dahil dalawa yung plate, sinanwich natin yung kulay orange. Ito, pahila sa pataas, and hilahin na ito pababa. So makikita niyo dito, V over 4. Bakit V over 4? Dahil dalawa yung shear, kaya shear plane. Ito yung potential na mangyari na maputol dito yung bolt. Mapuputol yung bolt, and then dalawang layer yung bolt natin. Kaya 2 times 2 is 4. So, shear divide 120 divide 4 para ma-design natin yung diameter ng bolt. Ultimate strength ng 8325 ay strength yan ay 830 megapascals. Yan po yung gagamitin natin sa pag-size ng bolt. So, di-divide natin ng 4 dahil dalawang ano po yung ating bolt. Dito is connection bolt design. Atin ay 120. Ang FU natin ay 830 megapascals. Ito yung specs ng bolts.
Sa shear resistance naman natin is 0.60. May reduction point tayo na gagamitin. And lalagyan natin ang area ng bolt which is 16 and FU which is 830. Tatimes lang natin dito sa 0.67 ang reduction factor. Tapos try natin. Diameter 16 is 201 square millimeter or sectional area ng bolt na diameter 16. Substitute yung 830. Tapos BR divided by 4. VR equivalent to, kunin natin to para makuha yung shear resistance. VR is equals to 268.252 or 268 kilonewton. Tapos dito naman sa next one is yung resistance ng diameter 16 na 82.5 dito is equivalent to 268 kilonewton. Mas malaki siya kaysa dun sa 120 kilonewton. So ito yon. Meaning yung size na 16 mm is good. Safe po siya. At dyan na nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Sana nakatulong at naging makabulan ang ating diskusyon. Kung may mga tanong o reaksyon kayo, huwag mahiyang mag-comment at huwag din kalimutan mag-like and share at subscribe na rin para sa mga ganitong lesson. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod. Paalam!